Salamat po sa pinagpalang gabing ito. Salamat sa bawat kapatid yung nandito in person at maging yung pong mga nasa Facebook Live. Hallelujah, Lord. Patuloy po, masambakan namin, malwalhati. Ang aming mga buhay, may handog namin sa inyo, may paglingkod. Habang may lakas kami, habang may buhay pa po kami, huwag namin pong mamiss ang dakilang pagkakataong ito. Nakamisan kaming mabuhay. At ayaw namin, Lord, na mapalampas namin ang pagkakataong ito. We want to love you. We want to express our gratitude, our worship. And we will serve you, Lord God, with all our strength, with all our might. Hallelujah. Let your kingdom come. Let your will be done. In every household, Lord God. In every family. Malwalhati ka at maging sa bawat kapatid ko ngayon na may mga problema at pangangailangan. Hindi mo sila bibiguin. Salamat po, Ama. We thank you tonight and all glory belongs to you and only Jesus Christ, our Lord, will be glorified. Salamat po. Hallelujah. Ito po ang aming nagkakaisang panalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon Jesus at tayong lahat ay magsabi ng Amen, amen, amen. Hallelujah. Praise God. Glory to Jesus. Now, this is very important. This is very important. Sabi nyo, important. Nakakatawa po yung ating mga nasa comment section. Pag sabi ko, important, important. Sabi na, basa ko po. How you live your life today will determine where you will be. Where you will be. Tama? 5 years from now. Kung paano po natin pinamumuhay ang buhay natin ngayon, yan ang magtatakda. Yan ang magsasabi kung nasaan tayo 5 years from now. Pero akong pinost sa Facebook, hindi pala nalagay dito, 20 years ago, October 1 po kasi, 1995, natabunan ng lahar ang baryo Cabalansian, Bacolor. At yung church natin doon natabunan. At nandun po ako doon sa harapan ng ating church sa Cabalansian. No? Dalawang picture na yun. Isa doon, nakaupo ko sa may mga debris. Dahil yung mga malalaking, actually, hindi na bato yun. Patay na bato na yun eh. Parang mga malalaking lupa. No? Para rin silang mga boulder. Nakaupo po ko doon. That was 1995. 20 years ago. 20 years ago. Imagine, 20 years ago na pala ang nakaraan ng maging San Fernando doon, di ba? Lumabog talaga. 26 years ago. Yan, thank you, Pastora. 26 years ago. Now, napakahalaga na meron tayong nakikitang maliwanag. Alam po, after that lahar, nabalita nga po, namatay ako, tinangay ng lahar. Hinahanap ako ni Bishop Paul, saka ni Pastora Ed. 26 years ago, marami nangyari sa akin after that. Pero ayaw ko nang ulitin nung hindi pa ako born again. Na-born again ako, magna 19 years old ako. May mga tao kasi, inuulit pa yung 10 years ago nila. Huwag mo nang balikan uli at ulitin yung 5 years ago. Dapat, yung next 5 years mo, kakaiba. Kinaheaven, amen. Your next 10 years, your next 5 years, God willing, kung buhay pa po tayo, dapat kakaiba kaysa noong 2010. Dapat mas matindi ang buhay natin ngayon. Minsan, meron kayong mga nakakakwentuhan. Classmate ninyo, nakasama sa trabaho. Pag nakakakwentuhan mo sila, parang lang yung kwento, hindi nagbago. Di ba? Walang kamangha-mangha, walang nakaka-inspire. Yung para walang nangyari. Huwag kayo papayag na ang kwento ng buhay natin parang replay lang. Dapat ang kwento ng buhay natin mas maganda kaysa last year. Amen? Mas maganda kaysa panahon ni Marcos. Ngayon gusto ibalik yung panahon ni Marcos. And thank God, nung panahon yun, di ba? Mas maganda kaysa panahon ng peace time. Pag sabing peace time, bago panahon ng hapon. Bakit? Ang ating Diyos hindi naubusan ng magandang bagay. Marami ang kwento nila yung panahon ng
Kastila, panahon ng Hapon. Before the lahat. Panahon ng ganitong presidente. Kaya ang aking masasabi sa inyo, huwag kayong pa-attach sa mga, yung para bagang ang pangarap mo, ang buhay mo, nakataya sa presidente, sa mayor, sa governor. No! Ang ating buhay, nakakabit, nakataya, no? Nakapailalim sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya hindi ka mabubuhay sa nakaraan. Amen? Bisa napag-uusapan natin yan. Merong kausap ka ba kailan? Alam mo, nung panahon ni Marcos, ganyan. Totoo naman yun, di ba? Ngayon, parang gusto ibalik. Ang iba naman, ayaw. Iba. Ang iba, para sa alam, mahirap yun. Pero mga magulang kong kapatid, dapat ang buhay, hindi copy-paste. Dapat ang kwento ng buhay mo, hindi pare-pareho. Dapat ang kwento ng buhay mo, paganda, ng paganda. Kasi mo sabi ng Romans 8:28, sabi sa The Passion, so we are convinced that every detail of our lives is continually woven. Parang tapestry. If you have, nakakita ng tapestry, di ba? Yung pagkaka-woven dito, ang ganda. Continually woven together for good. Hallelujah. For we are His lovers who had been called to fulfill His designed purpose. God has a designed purpose for our life. So, we need to live that kind of life. God designed purpose sa buhay natin. At alam mo, pag ang Diyos ang nag-design ng buhay natin, napakaganda. Kaya nga po ang isang hamon sa atin, actually itong ating Wednesday empowerment po yan, pag-leader. Ang isang pangarap ko, lahat tayo ma-develop into a leader. At itong gabing ito, napakahalaga. Remember this, para yung purpose natin ay mangyari, we need to realign our life, according to God's plan and design. We need to realign our lives, according to God's plan. Marami kasi mga buhay, kahit Christian sila, wala po sa hulog, wala sa plumb line, hindi matuwid, baluktot ang buhay. That's why ang buhay din nila ay naging baluktot. So, dapat naka-align ang buhay natin, nakaayos. No? But many of us are struggling to live the life God designed us to live because we have been programmed wrong. Marami sa atin nahihirapan na isa pamuhay yung buhay na dinisenyo ng Diyos sa atin kasi na-programa tayo ng mali. Alam ba lahat tayo na-program? Kasi lahat naman tayo dati hindi born again. Kaya mapalad yung mga na born again at the age of 9, 7, 6 years old, 10 years old, 11 years old. Mapalad sila. Bakit? Agad silang nakapagbasa ng Word of God. Agad silang natutong mag-worship at makinig ng salita ng Panginoon. Pero marami sa atin ng matagal bago tayo nakakilala sa Panginoon, matagal bago tayo nakapagbasa ng Bible. Anong nangyari? Yung basura ng mundo. No? Ito ang natanim sa ating pagkatao. At naprograma yung utak natin, yung buhay natin, ayon sa takbo ng mundo ito. Kaya, mga kapatid, tayo po mga na-born again na medyo may edad na, ang dami mong dapat i-catch up. Kailangan talaga hahabol ka. Kailangan talaga araw-araw magbasa ka ng Bible, makinig ng preaching, panalangin 1 oras every day. Kasi ang dami dapat mabago sa ating pong mga buhay. Kaya nga po, we need to realign, we need to redesign, we need to reevaluate, we need to rethink, and we need to reprogram our lives. If we fail to do these things, we will self-sabotage our great tomorrow. Pag sabing sabotage, dapat sana nangyari, hindi nangyari. Now, there are behaviors, there are attitudes that self-sabotaging, that will self-sabotage you. Yung attitude, yung kaisipan, yung pag-uugali.
Alam po, ang Lord may magandang disenyo sa atin. May magandang pangarap ang Diyos sa atin. But if we have a bad attitude, a wrong mentality, a wrong thinking, a bad behavior, you will self-destruct. You will self-destruct and you will never reach your destination. Yung God design, yung dinisenyong buhay ng Diyos sa atin. Alimbawa, papayag ka ba 5 years from now na stroke ka? Hindi, di ba? Marami na stroke ngayon. Marami naka-wheelchair. Papayag ka ba 5 years from now? Talagang tinatali ka ng karamdaman, ng kahirapan. So don't self-destruct. We need to hear this message. We need to hear this teaching sa gabi ito. Can I have an amen? Now, sa ating pag-aaral, nakadepende lahat yan sa ating pag-grow. Because when you stop growing, you start dying. Pag hindi ka na nag-grow, nag-uumpisa ka ng parang namamatay na. Sinishare natin pag nag-uusapan natin yung 4 na susi para sa ating personal development, personal growth. Ating napag-usapan yung grace. Sabi niyo, grace. Ang grace yan ang pinaka-fertilizer para tayo mag-grow, lumago, lumakas, mabago, no? Maabot yung ating destination at maging kawangas tayo ni Kristo. Pero tandaan niyo, mga kapatid, there is always 2 sides of the coin. Hindi lahat sa Diyos when it comes to our spiritual growth. Sino sa inyo nagpe-pray ka na matagal na, Lord, baguhin mo ako, pero hindi ka nagbabago? Kasi ang pagbabago, tayo niligtas ng Diyos. Trabaho ng Diyos, linisin tayo ng kanyang dugo. Niligtas tayo, gawing matuwid. Pero yung magbago, trabaho mo yan. Bago na sabi yun. Halimbawa, nagpe-pray ka magbago, hindi ka nagbago. Sinong may kasalanan? Oh Lord, hindi ka nagbago kasi nagpe-pray naman ako, hindi mo ako sinagot. Kasalanan pa ni Lord? There are always 2 sides of the coin. Yes, God is sovereign, but we are responsible. Yes, God meron design destiny ang Diyos sa atin. But it's up to you. It's your decision to reach that destiny. Can I have an amen? Kaya marami nagpe-pray, Lord, baguhin mo ako. Kung bisa naman pray, Lord, baguhin mo siya. Now, sometimes talaga gagamit ang sitwasyon ng Lord para mabago tayo. Pero kung minsan gumagamit na ang Lord ng sitwasyon, pinalo na, pinilay pa, ma-pride pa rin. Ayaw pa rin magbago. Kasi ang pagbabago, nasa atin. Nababago tayo sa pagitan ng salita ng Diyos, ng pag-surrender. Ang iba ayaw mag-surrender. Ayaw magsuko. Kaya marami nagpe-pray, Lord, baguhin mo ako. Bakit marami nahihirapang magbago? Dito tayo papasok sa ating pangalawang pag-uusapan. Nandiyan na ba tayo? We need to reprogram. Sabi niyo, reprogram. No? Ayan, mabilis kayo ngayon. Nauna kayo sa akin ngayon. Kanina, nahuli kayo. Yung ating pong sabi niya. Bakit marami nahihirapang magbago at magtagumpay? Nakakalungkot. May mga mananampalataya nahihirapan din na magbago. Hindi lang yung mga unbeliever, even Christians. Actually, yung katabi mo, sino ba yung katabi mo ngayon? Yan. Nahihirapang din magbago yan. Sabi mo sa kanya, ikaw pala, katabi ko. Now, many of us, when we were not yet disciples of Christ, di pa tayo Christian, di pa disciple, we have developed a wrong thinking and a bad lifestyle. And without us knowing it, we have been programmed wrong. Hanggang ngayon, born again, nadadala pa rin yung ugali nyo. Halimbawa yung, kung magbibigay ng mga example, ang dami eh. Halimbawa na lang yung isa sa pagsamba na lang sa Panginoon. Pag may time lang, doon sasamba. Di ba ugaling makabundo yan? Old lifestyle yan. Halimbawa yung sa pagbibigay, paglilingkod sa Panginoon. Maglilingkod kay Lord pag may oras lang. Pag pwede lang. Walang sacrifice. Especially sa pagbibigay. May mga mindset na, ako nga, nangangailangan, magbibigay pa ako. Hindi alam
na ang susi sa pag-unlad ay ang pagkakaloob. Amen? Ang dami mga wrong lifestyle, wrong mindset na ating nadala. At kung isang Christian na, dala-dala yan. Kasi na-program tayo ng mali. Sabi nga sa Ephesians chapter 4, beginning verses 17 to 24, itong si Paul, nakita niyo yung mga believers sa Ephesus. They are not living like Christ. They are being dominated by the lust of the flesh, even though they have been saved. Why? Because sa tagal ng buhay nila na nasa mundo, nadadala pa rin yung ugali yun sa Christianity. Kaya, pakiusap ko mga kapatid, kung sakali meron kayong makitang kapatid na parang hindi born again ang ugali, tanggapin mo na yon. May mga kuminsan talaga, Christian na, parang hindi nagbago. Kaya ito yung goal natin ngayon. Amen? Sabi nga rin ni Paul, ginabi pa yung pangalan ng Panginoon, sabi niya, sa pangalan ng Panginoon. Kung ilalagay natin sa parang content, in Jesus' name, magbago na kayo. Parang gano'n. Sabi niya, sa pangalan ng Panginoon, iginigit ko, sabi niya, huwag na kayong mamuhay gaya ng mga tao hindi nakakakilala sa Diyos. These people were programmed wrong, and because they were programmed wrong, they live a wrong life. Nabubuhay silang parang hindi Christian, parang hindi believer, parang walang pagkakilala sa Diyos. At nakakalungkot kung may nagmumura pa, nambubulyaw, nanlalait ng kapwa. Sabi niya, walang kabuluhan, sabi niya. Akalang iniisip. Walang kabuluhan ang iniisip nila. Sabi ng verse 18, dahil nadiliman ang isipan nila sa pag-unawa sa mga espiritual na bagay. At nawalay sila sa buhay na ipinagkaloob ng Diyos dahil sa kamangmangan nila at kaligtasan ng kanilang puso. Verse 19, nawalan na sila ng kahihiyan. Kaya nawili sila sa kahalayan at laging sabik na sabik gumawa ng karumihan. Sabi ni Paul, huwag tayong ganyan, sabi niya. Verse 20, ngunit hindi ganyan, sabi ni Paul. Ngunit hindi ganyan ang natutunan nyo tungkol kay Kristo. In other words, dapat walang ganun sa buhay nila. Hindi ba't alam na ninyo ang tungkol kay Jesus? At bilang mga mananampalataya niya, hindi ba't naturuan na kayo ng katotohanang nasa Kanya? Kaya, talikuran nyo na ang dati ninyong pamumuhay. Dahil gawa ito ng dati ninyong pagkatao, yung naprogramang lumang buhay, dala-dala nila. Ang pagkatao ito ang siyang nagpapahabak sa inyo. In other words, that old life will self-destruct them. Sabi niyo, self-destruct. Marami kayo nabubuhay, self-destruct, like a ticking bomb. Kaya ang tanong ko sa inyo kanina, 5 years from now, nasaan ka? Anong destination ang ating mararating? Now, hindi po ko nananakot. Nag-i-encourage ako, nagre-remind. So please, let us be disciplined. Amen? Sa ating buong pagkatao, sa ating lifestyle, sa ating kaisipan, sa ating kinakain, sa ating katawan, sa ating mga sinasabi. Huwag tayong mag-self-destruct. Ang pagkatao ito, ang siyang nagpapahamak sa inyo dahil sa masamang hangarin na dumadaya sa inyo. Verse 23, baguhin nyo ang inyong ugali. Baguhin nyo ang inyong pag-iisip at pag-ugali. Napakaderesahan ni Paul. Siguro kung magpipress ng ganito, maraming magagalit. Buti lang, binabasa ko lang. Kasi may mga Kristiyano ang pangit na ugali. Ang sama ng pag-iisip. Ano sabi ng verse 24? Ipakita niyong binago na kayo ng Diyos at binigyan ng buhay na matuwid at banal katulad ng
sa Diyos. Amen? So they were programmed wrong. Ngayon itong si Paul, reprogramming ang ginagawa. Redesigning ang kanyang ginagawa. No? So how do you reprogram your life? Paano mo ma-redesign, ma-reprogram ang buhay natin? Una, rethink. Kailangan mag-isip kang muli. Sabi nyo, rethink, read, reflect, renew, relearn, resist, and recover. Una, rethink. Sabi nyo, rethink. Pag yung order, again, think. Think again. Think again about your life. Saan din papunta? Pag-isipan mo yung ginagawa mo ngayon, yung attitude mo ngayon, yung disiplina natin ngayon. Pag-isipan natin. Yung pag-aaral mo ngayon, pag-isipan mo. Yung attitude natin ngayon, yung pakikitungo sa asawa, yung pag-ministry natin, yung buong buhay natin, pag-isipan natin muli. Pag-isipan natin yung ating isip. Anong ating bagay ni isip? Pag-isipan natin ang patungkol sa ating mga sarili. Huwag mo na yung iba. Hindi yung ating buhay ng sarili. Remember this, your life is a product of what you think. Ang buhay mo, ang buhay po natin, ay resulta, produkto ng ating mga iniisip. Alam mo mga kapatid, ang pinaka-greatest asset natin, yung ating kaisipan. Pag kahit kumisan umihinga ka pa, pero pag brain dead ka na, brain dead, wala na. Patay na. Diba? Napaka-power ng ating isip. Bigyan ng Diyos yan. Diyan tayo nakikipag-communicate din sa Kanya sa pagitan ng ating kaisipan. Diyan tayo nag-iisip, nagpaplano. Kaya pag yung isipan natin wala na tayo. Ayan. Sometimes we need to rethink what we think. Halimbawa ngayon, ang iniisip mo ba tama? Kung lahat ng ating iniisip napa-flash sa screen, parang video. Wow. Magkakabulgaran. Kung anong klaseng isip meron tayo. Kaya maraming mga tao dapat malinis ang isip, makorek ang isip, maayos. We need to do some rethinking. Amen? May mga bagay sa bundok ito hindi makokontrol ang iyong paligid. But you can control what you think. You can control what you think. Remember this, your life is a product of what you think. Sabi nga ng Kabigaan, 4:23. Higit sa lahat, sabi ni Solomon, higit sa lahat, ingatan mo ang iyong isipan. Nakakalungkot ngayon. Nakakalungkot. Bakit? Kukunti yung mga godly. Kukunti yung mga successful. Kasi kung ano-anong kaisipan, kung ano-anong mga ideas, kaisipan, basura ng mundo ang nagpo-pollute sa isip. Ang dami tamad ng mga harap ngayon. Tamad ng mag-aral. Tamad ng magsikap. Tamad ng maglingkod. Bakit? Na brainwash tayo ng Hollywood. Brainwash tayo ng media. Ng ating mga pinapanood, ng ating mga nababasa, ng ating mga pinapakinggan. We are being influenced by what we see, what we hear, what's happening around us. Kaya sabi ni Hari Solomon, higit sa lahat, ingatan mo ang iyong isipan. Marami hindi iniingatan ang iniisip. Sapagkat kung ano ang iyong iniisip, yun din ang magiging buhay mo. Kung anong ating iniisip, yun ang magiging buhay natin. Tandaan nyo, hindi lahat ng ating iniisip ay totoo at final na. Amen? Pero marami pag naisip ito, pinaniwalaan na, ayaw nang lumabas. Ayaw nang mangarap, ayaw nang magtrabaho, natatakot na, kontrolado na sila, nakalang iniisip, nakalang nararamdaman, at nagagarapon ang kanilang mga buhay. Na kaya kung sinasabi ito, mga leaders, gusto ko ma-develop tayo. Ang dapat unang ma-develop sa atin yung ating kaisipan. Kaya sabi ng Bible, si Jesus Christ grew in wisdom. Wisdom, karunungan. Pwedeng mabago ang ating sitwasyon. Ano ba niya? Pwedeng mabago.
kung babaguhin natin ang ating pag-iisip. Kaya kung babalikan ko yung aking kaisipan 20 years ago, malayo ngayon kaysa noon. Malayo. Ang ganda ng pagkasabi sa today's The Good News Translation, sabi riyan, be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts. Yung buhay daw natin nauhubog, nauhubog sa pagitan ng ating mga iniisip. Kaya napaka-powerful na mga books na ating binabasa, ng ating mga pinapakinggan. Amen? Ibig sabihin niyan, our thoughts controls our life. Sabihin niyo, my thoughts controls my life. It shapes you. But the good news, you can control your thoughts. Amen? You can control. Mamaya, makikita natin yan. Ang sabi po sa New Century Version, ang pagkasabi, be careful what you think. Because your thoughts run your life. O yung isip naman natin dyan, ang nagpapatakbo ng buhay natin. Amen? Yan ang nagko-control sa atin. Bakit marami hindi makatulog? Isip. Kino-control sila. Ano-anong pinaiisip? Baka mangyari ito, baka bukas ganyan, baka minsan mapapasok lahat ng mga kasinungalingan, ng mga nakakatakot. Tandaan nyo, hindi ko mo naisip mo, totoo na. So, wag mo hayaan yung naiisip mo ang magpatakbo ng buhay mo kung hindi naman talaga galing sa Diyos. Kasi nakala natin kung mo naisip natin, totoo na. No. Ay napakalaga, meron tayong Word of God pang-filter sa ating mga naiisip. Amen po ba? Ang iba, hindi ayaw lang harapin pa yung dapat harapin. Kasi nga, masyado silang nakokontrol na mga negative. Sabi nga riyan, so you become what you think you are. You become. So nagiging ganun ka kung anong iniisip mo. Sabi nga ng Proverbs sa King James, for a man, as a man thinks, for as he thinketh in his heart, so is he. Kung ano yung iniisip mo sa iyong kalooban, sa iyong puso, ikaw yun. Pero marami maganda. Pero iniisip mo, hindi ka maganda. Kaya anong nangyayari? Feeling mo, hindi ka maganda. Nadiscover ko po, hindi ako pogi. Pero araw-araw sinasabi ko, pogi ako. At dahil pala kung sinasabing pogi ako, narinig ko, naiisip ko na. At dahil naiisip ko na, nararamdaman ko na. At para ata nagiging totoo. Kasi nakatingin kayo sa akin. So, guard your mind. Sabi niyo, guard your mind. Inuulit ko, hindi lahat ng naiisip mo ay totoo at final na. Pwede bang mabago ang sitwasyon mo kung babaguhin mo ang iyong kaisipan? Yan ay heaven, amen. Remember this, behind every behavior is a belief system that can influence and even manipulate our actions and emotions. Pag naiisip mo yun, nararamdaman mo eh. At yan ang kumukontrol sa atin. Hallelujah. Pwede bang mabago ang ating sitwasyon? Ang ating destiny? Kung magbabago ang ating kaisipan. Remember this, you become what you think and you attract what you are. So, if you become what you think, then you become, nagiging ganun ka, at kung ano ka, yun ang na-attract mo. Halimbawa, yung honey. Ano ang na-attract ng honey? Hindi ba bumblebee, honeybee? Halimbawa, kung ikaw ay bangko, ano ang ma-attract mo? Pera. Milyong-milyong pera. Kasi bangko ka eh. Di ba kung minsan may mga taong parang bangko, pag nang-invest ka sa kanya, yayabang ka rin. Meron bang mga tao na parang iniiwasan, hindi bangko, parang linta. Kasi pag bibinigay ka, sisisipin lahat, walang matitira. Lahat ng linta, magsabi ng amen. Alam mo, if you are Christ-like, pagkawangis ka ni Kristo, nag-grow ang iyong kaisipan, anong ma-attract mo? God's favor. Amen?
Na magtatanong po ako, yamang attract, ang ating pinag-uusapan, you attract what you are. Magtatanong po ako sa inyo, sino ang mas maraming pera? Mayaman o pulubi? Mayaman, ang galing nyo, ang hirap doon, nasagot nyo. Di ba dapat yung pulubi ang maraming pera? Kasi kawawa naman. Sino ang pinupuntahan ng pera? Pulubi o mayaman? Because you attract what you are. If you think poor, live poor, behave poor, magtatago, pati kamag-anak mo, pati aso magtatago, baka iluluto mo. Amen po ba mga kapatid? Sinong iniiwasan ng pera? Ng maraming pera? O, alam niyo ang sagot. Di ba yung mahirap? So dapat, magbago ang ating, wala naman talagang mahirap eh. Wala naman talagang mahirap. Naging mahirap lang ang marami kasi nag-umpisa sa isip nila. At ang inisip mo mahirap ka, wala kang magagawa, ganyan ka lang na pako, na program ang buhay mo doon. Hindi ka na nangarap, hindi ka na sumubok, at hindi ka na nag-attempt, hindi ka na sumubok. Ano nangyari? Nanatiling ganyan ang kwento, copy-paste. Totoo ba ang sinasabi ko mga kapatid? Kaya pag nagbago tayo, ma-attract natin pagpapala. Blessing, tagumpay, magandang destinasyon. So, napakahalaga. Ngayon, paano tayo makapag-iisip ng tama? Kasi, alam po, talagang nakakalungkot ang nangyari sa mga Pilipino. Naging biktima tayo. Biktima ng mga Hapon. Ginahasa ng mga Kastila, mga Amerikano. Kaya pag nag-aral ng tao ngayon ng mga Pilipino, anong pinapangarap? Pag nakapagtapos ako, makikipagtrabaho. Hindi nangangarap na magiging boss. Na magbi-business. Hindi na masama ang maging OFW. Pero kung matagal tayong OFW, mahirap din yun. Nakahiwalay tayo sa pamilya. Now, hindi ko po binabaliit, pero meron pang pwedeng magawa ang Diyos sa atin. Pero yan ang ating pagkaprograma. Ay maging alila, maging katulong, maging sunod-sunurin. Ako po, ang dami kong pag-struggle eh. Ang dami kong struggle. Kasi na-programa ko na hindi rin maganda. Pag kumain kami, kahit marami kaming ulam, magtitira pa ako kahit kumain na sila. Kasi na-program yung utak ko, Alvin, huwag mong ubusin yung ulam bukas para may ulam pa tayo. Kasi doon, marami kayong magkakapatid. Pag kumain kami, hati-hati, at hindi namin uubusin yung ulam. Baka kami hindi pa kumain. O kaya, para bukas. Sino sa inyo na-program ng ganoon na kamukha ko? Tapos ang kamay, ako lang ang umaamin. Okay. Halimbawa, kakain ka sa restaurant. Ano, pag tumingin ka sa menu, ano ang tinitingnan mo? Yung masarap o yung presyo ng bibilihin mo? Pag mahal ang presyo, anong gagawin mo? Ha? Kahit kaya mong bilhin, kaya mo naman bilhin eh. Dahil na-program ka ng mali. Naku, magtipid tayo, sayang naman ang pera. Ang mahal-mahal, sa bahay na lang tayo kumain. O kaya, ito na lang mura. Ano ang pinapakita niyan? You are living as a prince and princesses of God. As a king's kid, you are living poor. Because you were programmed wrong. Pag sinabi ng anak mo, sabi ng anak mo, Ma, gusto kong maging doktor. Hoy, tumigil ka, mahirap lang tayo. Kaya, hindi na magdo-doktor yan. Konduktor na lang. Bakit ikaw mismo, biniktima mo siya? Ay, hindi tayo mayaman, mahirap lang tayo. Huwag mo kung tatawagin mami, nagigilabot ako. Ma na lang, tatay na lang. Tang na lang, ma na lang. Tayo mismo, pinapatay natin ang pagkatao ng ating mga anak. We are programming them wrong. Mubo ka, mahina ka, hindi ka rin maganda. Sino ka para mag-artista? Bakit? Yun lang bang magaganda ang nag-aartista? Paano si Tintoy? Si Chichay? Diba? Si Aruray? Kaya marami sa atin, pinapatay natin
ng leadership ng ating mga anak, ng ating kapwa. Kasi ganyan tayo na-program. Gusto mo maging architect? Anak, hindi mo kaya yan, hindi ka matalino. Wala sa lahi natin yan. Lahi tayo ng ganyan. Hindi tayo ganyan. You are limiting their potential. Amen? So, kinakailangan reprogram tayo. Sa paraan, we need to rethink. Sabi niyo, rethink. Because what you think can shape your life. You become what you think and you attract what you are. So your life is determined by what you think. Itutuloy po natin ang mensahe ito sa biyaya ng Panginoon sa next po. Hallelujah. Kapatid, paano ka nag-iisip? Do you have the mind of Christ? Actually, the Bible says, we have the mind of Christ. Sabi ng 1 Corinthians chapter 2. Chapter 2, verse 14, verse 15. We have the mind of Christ. Iba na po yung buhay natin. Paano ka na-programa? Lahat tayo may destinasyon. Lahat tayo naglalakbay. Lahat tayo may patutunguhan. Ang tanong, patungo ka ba sa buhay na dinisenyo ng Diyos? Para mangyari yan, kailangan ma-align ang buhay natin. Ma-reprogram tayo. At ang una, we need to rethink. Pag-isipan natin muli yung ating sarili, yung ating mga buhay. Saan tayo patungo? Saan tayo papunta? Hallelujah. Thank you, Jesus. We give you praise, O Lord. Dakilang Diyos sa aming Ama, salamat po sa mga salita na aming tinanggap. Kagaya po na sinasabi sa Romans chapter 12, verse 2, that we need to be transformed by the renewing of our mind. That we will not allow the system of this world to mold us according to its ways. Kaya nga po, sa makapangyarihang pangalan ng Panginoon Jesus, Holy Spirit, we welcome you. Let your word transform us. Let your word correct us, O God. May tuwid ang aming mga buhay. Dinadalahin ko po ang bawat leader, bawat lingkod mong nandito. Magsilamula kaming magbago ng aming kaisipan. Pumalag po kami at huwag naming hayaan yung lumang buhay ang malagumpay. At dalahin ko rin po, O Diyos, anumang struggle na yung mga anak, ma-overcome nila. Lumago kaming lalo sa aming pagkakilala sa aming Panginoon Jesus. Salamat po ng marami. Salamat sa gabi ito. Pinagpala na po ang bawat isa sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon Jesus, ang aming panalangin. Amen. Amen.